Ang Lakers malinaw nang nakatutok kay Luka bilang bagong mukha ng franchise dahil kita naman na siya na talaga ang pangunahing focus para sa long-term plan ng Lakers, lalo na ngayon sa pag-sign nito ng 3 years extension contract na mas malinaw na mas priority talaga ng Lakers na bigyan ng malaking contract ngayon itong si Luka sa summer. Dahil mula sa pag-sign ng mga to sa veteran players mula kila Ayton at Marcus Smart mula sa short-term contract at 2 years din lang ng mga to, isa nga daw yan sa mga strategic plan ng Lakers para ingatan ang cap space nila para sa susunod na summer at kumuha ng isang star player na makakasama nitong si Luka na maging champion contender para sa kanilang future. At nakikitang isa rin yan sa dahilan kung bakit masyadong mababa ang extension contract na ino-offer nila dito kay Austin Reeves, kaya nga nag-decline rin mismo itong si Reeves sa extension at pwedeng pumasok yan sa free agency next year. Samantalang si Lolo Bron naman ngayon sa report hindi na binigyan ng extension o short term contract at hawak na lang yan ngayon ang player option niya na nagkakahalaga ng 52 million na guaranteed hanggang 2025 to 26 season na lang. Kaya kung hindi yan mag-option in sa 2026, magiging unrestricted free agent si Lolo Bron pagtapos ng season na yan. First time na nangyari kay LBJ to sa buong karir niya dahil palagi siyang nagre-renegotiate ng contract para may kasamang additional na player option yan. Ito yung unang pagkakataon in 23 years of career niya na hindi siya nagre-negotiate ng buong final year contract. Kaya nga inaabangan talaga ngayon yung magiging desisyon nitong si LBJ sa susunod na taon. Kaya nga mas nakatutok ang lahat dito kay Luka sa Lakers at nakikitang magkakaroon talaga ng winner and loser sa nangyaring extension contract dito kay Luka Doncic ngayong summer at kabilang si LBJ sa nakikitang loser dahil sa ilang key factors. Ang Lakers ay malinaw nang itinuturing si Luka bilang bagong mukha ng prangkisa na siyang pangunahing focus para sa long-term plan at rebuilding para nga dito sa Lakers at mas magpo-focus panigurado ang franchise para sa future contender nila. Kahit sumuporta pa si LBJ sa desisyon na yan, hindi na siya ang focus sa team narrative. Si Luka ngayon ang pinagpopokusan habang nagpapalapit na ang pagre-retiro ni Lolo Bron. Kahit mag-contend sila sa championship title ngayon, nakikitang hindi sapat yung mga veteran signing na ginawa ng Lakers ngayong off-season. At kita naman na hindi na priority yung kagustuhan ni LBJ na maging champion contender ang roster nila at nakikitang hindi sapat yung roster nila ngayon para mag-contend sa championship title. Kaya malinaw na nakapokus ang Lakers para sa kanilang future. Kahit yung mga trade at extension decision ni LBJ hindi na rin pinagpukusan ngayon ng Lakers na nagpapakita talaga ng pagbaba ng influence nitong si LBJ sa front office at pagkakaship ng franchise sa future. Si LBJ ang pinaka-apektado talaga sa pag-sign ni Luka ng 3 years extension. Bukod sa pag-ship ng franchise, nakikita ngang nawawala na rin talaga ng halaga at interest ang Lakers na bigyan pa si LBJ ng contract mapa-extension o short-term man na contract dahil nakikitang mas sumisikip lang talaga ang salary cap space dahil sa laki ng annual salary ni LBJ mula nga sa 52 million. Kaya mas inaantay na lang nila ang desisyon nito next summer kung magre-retiro bilang Lakers o kumuha pa ng contract bilang free agent sa ibang teams. Yan ngayon ang inaabangan sa desisyon ni LBJ. Si Luka naman hindi mo masasabing talo sa 3 years extension na pinirmahan niya ngayon na nagkakahalaga lang ng 165 million dahil may player option yan sa 3rd year niya at hindi man niya nakuha at na-maximize ang kanyang earning potential ngayon at nawala dahil hindi niya kinuha ang mas malaking deal ngayon na nagmumula sa eligibility niya na 35% cap. Kaya nga halos 50 to 100 million plus ang nawala sa kikitain niya dahil nakikitang kung pinili ni Luka yung full max o 4 years extension na available sa kanya nung trade period nung nasa Dallas pa siya. Ngayon kailangan niya pang gumugol ng 3 taong extension para nga makakuha siya at maging eligible sa Supermax deal. At ngayon niya nakuha yan sa Lakers dahil ayon sa projection sa pag-option out niya sa 2028 kaya niyang kumuha ng record-breaking 5 years deal na humigit kumulang sa 417 to 420 million habang siya pa yung star player ngayon dito sa Lakers. Magiging eligible siya
sa 417 million o higit pa na 5-year Supermax deal pagdating ng 10 years NBA service niya. Ngayong 2028 yan na parating kaya isa yan sa strategic move na ginawa nitong si Luka kung bakit mas pinili lang nito ang 3 years extension sa halagang 165 million instead na kunin ang 4 years 225 million sa Lakers. Kaya nakikitang hindi rin talaga talo si Luka dahil siguradong pagpasok ng 2028 makakagawa yan ng history dahil sa record breaking 5 years deal na pwedeng makuha nito.